May posibilidad na sumabog ng mas malakas ang Bulkang Kanlaon sa mga susunod na araw. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ng 2 volcanic earthquake, pamamaga ng bulkan at pagbuga ng mahigit 7,000 tonelada ng sulfur dioxide ang Mount Kanlaon. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol, hindi nangangahulugan na medyo kalmado na ang bulkan ay hindi na ito sumabog. Bago aniya ito pumutok noong Lunes, ay nakapagtala ito ng 6 na paglindol at pagbuga ng 1,600 na sulfur dioxide. Hindi rin nila kayang i-predict kung kailan ito muling sasabog dahil kailangan pa nilang i-assess ang sitwasyon nito. There's a possibility the eruption last December 9 will be repeated, but this time it will be more hazardous. Ang pyroclastic acidic art may breach, muna itong kahadlukan na it may breach the 4-kilometer permanent danger zone. So that's the reason why we recommended the increase of danger zone from 4 to 6 kilometers. Hazardous eruption may happen in the following weeks. Sa isinagawang aerial survey ng PHIVOLCS, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan sa paligid ng bulkan, halos umabot na sa 4-kilometer permanent danger zone ang presensya ng pyroclastic density current o PDC. Kaya kinailangan nilang itaas sa alert level 3 ang bulkan at sa 6-kilometer ang danger zone. Ang PDC ay ang pinaghalong volcanic ash, gas at mainit na fragments. Kaya nitong sunugin o patayin ang lahat ng kanyang madadaanan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng PHIVOLCS kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center ang mga residente. Aabutin pa niya ng halos 1 buwan bago ibaba sa alert level 2 ang bulkan. Ang dapat anya sa ngayon ay maging alerto ang publiko at huwag pakampante. Samantala, inihahanda na ng provincial government ng Negros Occidental ang Panahad Sports Complex sakaling mag-spill over o mas marami pang mga evacuee ang kailangang ilikas. Ito ay kayang mag-accommodate ng 5,000 individual. Inihahanda na rin ang iba pang LGU sa probinsya ang kanilang evacuation para magamit ng mga residente. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang bulkan kaya bawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Kung sakaling pumutok ito uli ay tataas sa 10-kilometer ang danger zone. Mahigit 60,000 individual sa loob ng 6-kilometer danger zone ang apektado, habang mahigit 60,000 naman ang nasa 8-kilometer radius at mahigit 100,000 ang nasa 10-kilometer radius. Ilang mga residente naman ang nakakaranas ng hirap sa mga evacuation. Ako na, parang ng budlay eh. Amen. Tiki, beresang akun niya. Apresiasyon ko. Nang galain, hindi ko matag ko. Gusto na, ganap ko ba eh? Huwag sakay sa motor. Naman no? Kaya nang kabuday sa akong sitwasyon. Kaya di kabuday sa mga humangiikang. Napaiyak na lamang si Annabel Patricio dahil sa hirap ng kanyang sitwasyon. Isa siyang stroke patient at hirap na sa paggalaw. Mainit din umano sa loob ng kanilang kwarto na nagpapalala sa kanyang karamdaman. Ayon sa camp manager, hindi maiiwasan ang siksikan dahil sa dami ng mga evacuees. Pero tiniyak nila na sapat na kanilang pagkain at pangangailangan. Samantala, ilang mga residente naman ng barangay Mansalanao, La Castellana na ilang araw nang nasa evacuation center ang pinayagan ng makauwi sa kanilang mga bahay kahapon. Ayon sa mga ito, hindi naman sila umano sakop ng 6-kilometer danger zone. Pero sakaling muling magalburuto ang bulkan, ay handa naman silang bumalik sa mga evacuation center. Kay layo kami sa kilala ka purok ang natin. Hindi ka mo sakop sa hindi ka mo delikado nga lugar? Hindi. Aray kami sa proper. Ma-alert na kami dyan kung Mas pinili ring umuwi ni Gilbert na kasama ang kanyang 2 maliliit na anak at asawa para mas komportable ang kanilang sitwasyon. Hindi, ang 6 kilometers kinbili na to. Tingnan pa pauli na ka mo? Oo, di man to gignutok itong daan. Budlay sitwasyon nyo to? Anong sitwasyon nyo to, sir? Okay man sa pagkaon, okay lang. Pero ang tubi, CR, tapong gamit, portikip ko. Di kung sa balay nyo ya? Kayo mo, CR ya, kaya ka bay?
Patuloy rin ang pagbabantay ng mga pulis sa mga entry points sa mga lugar na sakop sa loob ng 6-kilometer danger zone. Hindi pinapayagang makapasok ang mga hindi residente ng lugar o mga turista. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.